masaganang buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Makakasama po natin ngayong umaga si Yelen Soco, owner ng Allen's Garden, winner ng garden competition ng 26 Halaman ng Festival dito po sa Giginto, Bulacan. Ma'am Yelen, kumusta po kayo? Magandang umaga po, sir. Yes po. Opo. Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Bali sa ngayon po, yan po, garden po. Tapos po pag landscaping. Landscaping, Opo. opo. Kailan po kayo nagsimula ng pagka-garden? Nag-umpisa po kami, sir, mga year 2010. Matagal na. Opo. 14 to 15 years na kayo. Opo, sir. Bakit niyo po naisipan ang pag-garden? Ano po bang dating trabaho po ninyo? Bali dati po, sir, sa Bulacan po kami, Bukawi. Bukawi dati, Opo. okay? Fireworks po yung business po Fireworks, namin. alright. Opo, sir. Sa fireworks po, medyo delikado. Saka po, sir, siguro po, inano ako ni God na dito mapunta dahil napangasawa ko po yung mister ko. Yes po. Siya po yung talagang may garden po dito po sa Giginto. So from paputok, dinala ka ng Panginoon din sa pag-garden. Kumusta naman po? Ano po yung nakukuha po ninyo sa pangangatawa po ninyo? Benepisyo, may kita po ba sa pag-garden? Meron naman po, sir. Bali po kasi sa garden po, masipag ka lang pong magtanim. Yes. Madali ka na pong makakabenta. Sa kapag po maganda po yung magiging gawa mo, Yes po. marami pong client na magugustuhan po yung mga gawa. Bakit po mga ornamental plants ang yung naisipang alagaan at inegosyo? Bali, kumbaga nga po, sir, business po nung mister ko, Yes. yan na po yung napag-umpisa namin hanggang sa medyo nagdire-diretso na po siya. Opo. At ano bang difference na nakita po ninyo? Yung vegetables compare po sa mga ornamental plants? Mas madali pong pagkakitaan po yung ornamental. Okay. Opo, sir. Tapos mas madali po siyang alagaan. Opo, mas madali pong alagaan. Okay. Ano-ano naman po ang makikita sa inyong garden? Sa amin po, sir, mas marami po kasi kaming mga design na mga pang-landscape po. Yes. Opo. Kumbaga po, pag kailangan nyo ng mga pampaganda po ng mga bahay, marami po kayong ano po sa amin na mura po, saka magaganda, quality po yung halaman. Sino-sino po yung mga naging customer na ninyo rito? I understand, may mga celebrity na rin po kayong mga naging customer dito. Bali, sir, sila John Lloyd Cruz po. Wow! Opo. John Lloyd Cruz? Opo, sir. Sa inyo po nagpapalandscape? Opo, sir. O ba naman talaga naman? Sino pa po? Sila Congressman Marcy Teodoro po. Si Mayor Marcy, Opo, ng Marikina. sir, opo. Aba, talaga naman dito pala nagpapalandscape si Opo, Mayor sir. Marcy. Siguro po affordable ang inyo pong mga landscape. Opo, sir. Tulad nga po lagi naming sinasabi sa client namin, yung tagline po lagi namin, Opo. madaling kausap, maraming dagdag. Maraming dagdag. So yun po yung hinahanap. Opo, Ano? sir. Opo. Kahit na po hindi na sa pinag-usapan, nadadagdag at hindi po pong napapaganda. Opo, At sir. siyempre po, napapaganda. Pang ilang beses na po kayo sumama sa competition na ito. I understand, halos taon-taon kayo yung nananalo Bali, sir, nung last year po, hindi na po kami sumali. Hindi ka na sumali dahil? Opo. Medyo namahinga rin, sir. Pero nung year 2012, Yes po. 2013, 2019, halos po puro champion. Ba talaga naman, bali, ano na po pala kayo Hall of pagdating Fame. sa landscape Hall of Sabi Fame? po nila, all of Anim na taon na sunod-sunod. Opo, Nagpahinga sir. lang kayo, binigyan nyo pong chance yung iba, no? Opo, Ano po sir. bang pagkakaiba ng landscape ninyo kumpara po sa iba? Kasi kami, sir, gumagawa po kasi kami, sir, ng lagi po namin inaano yung quality po ng halaman. Yes, tama po. Saka po, di bali po, sir, na kahit po sa landscape po namin sa iba, hindi po kasi, sir, kita yung gusto namin eh. Opo. Yung, syempre, sir, gusto rin nating kumita po. Pero mas ano po namin, sir, yung kahit maliit po yung kita, Yes po. pero yung pong nagpapagawa, Oh, yung masisiyan. masisiyan po sila. Satisfaction, ano po Satisfied ba? Ano? po. So, ganun po yung, ano talaga, kapag natatuwa yung customer, through word of mouth, no? Pwede niya kayong Yun po, sir. Yung i-recommenda. turo-turo, opo. Ano?
So ano po sa tingin po ninyo ang pinakamadaling tanim na halaman at hinahanap na halaman doon po sa inyong garden? Sa amin po, sir, halos nga po yung mga pang-landscape. Yung, yan po, yung mga talisay, Floridana. Yan po yung mga halaman po namin na makikita nyo po doon sa pwesto ko. Ma'am, itong pinanalo nyo ngayon 2024 na patimpalak po ng Giginto, Bulacan. Nakita po namin may fan siya. Apo, sir. May lalagyan ng mga isda. Ito po ba'y talagang dinesign ninyo ng sariling concept po ninyo o iniingi ito ng mga customer po ninyo minsan? Di ba, kasi sir, ito pong landscape po na to, lumang park na po to, sir, eh. Opo. Bali, binigay po sa amin yung mga area na ikaw po yung bahalang mag-isip, magpaganda. Concept, Okay. Ang concept pong binigay sa amin na team, American Landscape o English Garden. Kumbaga, sir, yung pan na nakita nyo po, naabutan na po naming luma siya na nandyan. Inano po ninyo? Okay. Yung mga puno, sir, na yan, dati na po siyang nandyan. Okay. Kumbaga po, inayos lang namin. Inayos ninyo. Tapos po yung pan, dati na siya, na nilagyan lang namin ng bato-bato, sa kapintura. Yun po. Kumbaga, sir, yan yung naging setup namin. Ma'am Yelen, matagal-tagal na rin po kayo sa industriya, pag-aalaman, pagla-landscape. Ano-ano pong mga challenges sa pag-aalaman at na-overcome po ninyo? Bali, sir, nung nag-umpisa po kami, kaming mag-asawa, wala pa po kaming puhunan po noon. Walang puhunan? Okay. Kumbaga, sir, yung nag-umpisa kami na tricycle lang yung gamit namin. Siyempre, sir, yung ibang client medyo hindi tiwala pa yan eh. Yes, opo. Kumbaga po, gustuin mo mang pagpumunta ka sa kanila, yung tingin nila sa'yo, siyempre, sasabihin, landscaper ba to? Ganun, sir, opo. Hanggang sa si Lord po naawa siguro. Na ano po sa amin, sir. Hanggang unti-unti, sir, nagkapuhunan ng kahit papano. Ngayon po, sir, yung mga ginagawa namin, halos po, pwede na kami, sir, gumawa ng, minsan po sinasabi namin sa client namin na, ma'am, gagawin namin pagtapos nyo na po bayaran. Nakuha nyo po yung tiwala. Opo, ganun po, sir. Okay, Tapos, merong taon na po ba kayo noon? O halos dalawa lang kayo ni Mrs. So, paano magsimula po kayo? Ilang tao po ninyo? Mga dalawa pa lang po. Dalawa lang. Ngayon po, ilan na? Ngayon, sir, yung pong sa garden po, pag po may mga landscape po kami sa mga bahay, nagkakaroon kami, sir, ng tao na mga 6 sila. 6? Opo. Tapos kayo mag-asawa at saka yung 2 tao. So siyam ang kabuuan po ninyo, ano? Pag po gumagawa. Ano pong pwede yung, nagkakandak po ba kayo ng seminar o nagtuturo kayo sa gustong mag-landscape? Kami naman po kasi, sir, yung sa paggawa po ba, sir? Yung gagawin po halimbawa, bali po kasi, sir, family business po nung mister ko. Ang kasama po namin, sir, sa landscape, bayaw ko po, mga kapatid ko, pamangkin niya. Kaya, sir, kumbaga po, sanay na po sila lahat ng mga gagawin. Kaya po kahit wala kami, at meron lang din po akong design, itinuro, kaya na rin po nilang gawain. Ma'am Yelen, sabi niyo po, may kita sa pagla-landscape, sa pag-aalaman. Ikayatin po ninyo ang ating mga kababayan. Nasubukan din po nila ang ginagawa po ninyo. Opo, bali po kasi sa halaman, masipag lang po. Yun nga po, yung masipag lang po tayo. At kumbaga po, may pera po sa halaman. Panguli naman po, ano pong pwede niyo po ibigay na tips sa mga gusto pong pumasok sa ganitong landscaping at pag-aalaman? Yung may bibigay ko lang pong tip, tulad nga po nung mas maganda po na tayo po para magustuhan din po tayo ng mga client natin. Huwag po nating hangarin lagi yung malaking kita talaga. Lagi po kasing mas maganda yung kahit po konti. Basta po yung mga client natin, makita po nila masatisfied po sila sa gawa natin. Kahit paano po. Yung po kasing, sabi nga po, hindi na natin kailangan ng advertisement. Yung pong word of mouth. Pag po sinabing maganda doon, yung ginawan mo po mismo, sila na po yung magtuturo na pwede ditong magpagawa, pwedeng gano'n. Ayun. Ma'am Yelen, salamat po sa pagpapaunlak ng panayam dito sa amin sa Masaganang Buhay. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa po kami ni Ma'am Yelen Soco na siya pong may-ari ng Alex Garden. Sa aming pagbabalik, itutur pa po tayo dito sa kanyang garden.
ang masaganang buhay. Kasama ko po rin po si Ma'am Yelen Sokot. Dito po itutur tayo dito sa kanyang napakagandang landscape na kanyang pinanalo ng champion dito po sa competition sa Giginto, Bulacan. Ma'am Yelen, ano-ano pong mga alaman ang pinuta po ninyo? Tulad po ng nasa unang na yan. Ano Bali po yan? sir, yung nasa una po, yung bonggabilya. Yes, tapos sumunod po. Tiplan po. Tiplan, Opo, yan. sir. Ano naman po yung sumunod? Bonggabilya rin pong Bonggabilya. dilaw. Opo, ito, ano pong klaseng bato to? Ito po sir, dinggalan po sa Woodstone. Dinggalan tsaka woodstone. Opo. Yung pong nilagay nyo pong sa pan. Pispan po siya. Dinedevelop nyo lang po siya. Bali luma na siya sir, na Okay. inayos lang po namin. Alright, yun po. Kanina po nabanggit nyo, napakamahal ng halaman na yan. Ano pong halaman yan? Bali, Picus floridana po, Magkano nga po yung isang ano yan? 35,000. 35,000. Ano po ang pinakamahal na halaman na mabibili doon sa inyo? Yung African talisay po. African talisay, magkano naman po yun? Meron pong 50,000. 50,000. Opo. Wow, ito po. Ano naman pong halaman to? Ito po yan, sir. yan, nasa Opo. babang yan. Yan. Ano po, yung Big Roy po. Big Roy, yan. Ano naman po Yung yan? Posyo May. Okay. O sir, ito po, Bonggabilya. Bonggabilya. Okay. Santan po. Alright. African Jasmine. Alright, ito. Ito po, Peace Lily sir. Alright. Yan, yan, yan. Ito. Silver button po. Aba, tapos meron pang ano po yung nasa tubig na yan? Kiyapo po yan Kaya sir. po, Opo. kinakain din po ng mga ano yan ha? Ng isda po. Mga isda, di po ba? Okay. Pag ganitong setup, Ma'am Yelen, ano, magkano pong gagastosin usually ng isang customer? Pag yung ganito pong setup sir, mga 150,000. Opo. Opo. Sa tansya po ninyo, ano po yung pinakamahirap na halaman na itanim? Yung pinakamahirap sir, ayun po yung may Big Roy. Kasi po pag may time po na umulan sir, Oo. medyo nalulusaw po siya. Masihilan siya. Opo, masihilan. Ano naman po yung pinakamadali? Yung pinakamadali naman sir, yan, yung Floridana po. Floridana. Matibay po siya. Ano po yan pa? Tinatanim po ba yan? True seeds o cuttings? Cuttings po sa Cuttings. kamarkon. Marcot method, ano? Ano naman po ginagamit yung lupa? Madalas po, laging tinatanong nila yun sa pagtatanim ng mga halaman. Bali, loam soil po sir. Loam soil, Opo. the best po yan. Opo, sir. Bakit po meron ako nakita, buntun po ng mga ipa ng palay? Ano po bang ginagawa yan sa mga halaman na ornamentals? Ayun po sir, bali, binubulok po yun, Oo. mga 5 months. Opo. Tapos po, pag bulok na siya, Oo. yun po yung pinangtatanim namin sa halaman. Para maging maganda po yung Opo. halaman, buwagag Opo, yung sir. lupa. Opo. Okay, talaga naman. Ma'am, kayo po, sabi nyo kanina, may apo na kayo. Opo. Ibig sabihin nyo po, yung anak ninyo, naturuan nyo rin na rin po magtanim ng ganito. Opo sir, sanay po siyang magtanim, magbuhay po ng halaman. Yes. Opo. Tapos, sabi nyo po kanina, yung blessing na ibinigay po sa inyo ng Panginoon, naturuan kayo ng magtanim ng ganito, sineshare nyo rin po sa iba, binabahagi po ninyo. Opo. So, paano pong pamamaraan po ninyo? Nagkakantak po kayo ng seminar o through word of mouth? Ang mga pumupunta po sa inyo? Bali po yung iba sir, Hmm. pero po kami mga naging kaibigan po na tinuruan naming mag-garden din. Yes. Tapos po yung iba po, Hmm. inano po namin na maghalaman kayo, maganda Yes. rin yung kita dyan. Talaga naman. Ma'am Yelen, bigyan nyo nga po kami ng idea. Kung gusto pong magsimula ng pag-aalaman, magkano po ang puunan na pwede po niyang ilabas para makapagsimula? Bali po sir, kung mag-garden po, Opo. kasi medyo, ano pa rin naman kasi talaga sir ang punan yan. Mhm. Siyempre po kung kukuha ka po ng pwesto, Yes po. siguro po sir yung mga 100,000. 100,000, Opo. pwede ka na magsimula Pang-umpisa po, pwede na. sa landscaping. Opo, sir. Okay, Opo. tapos unti-unti na lang Opo, pong sir. palakihin po Opo, yun. sir, Ano? hanggang So, sa- ganun po pala yung pag-aalaman. Ito po pong, ano po ba yung pinakamurang landscape at yung pinakamahal na landscape na dumaan na po sa inyo? Gumagawa rin kami sir ng mababa. Okay, magkano po yung mababang yun? Tulad po yung ngayon po, Mhm. magagawa lang po namin sa Jollibee, Oo. 10,000. 10,000. Murang-mura. Opo. About po yung pinakamataas naman po na ano na po ninyo, naging customer na po ninyo. May nagawa na kami sir na mga 2M, gano'n. 2M. Isang customer lang po yun. Opo, sa mga, ano po, yung mga ano sir, municipality. Okay? Opo. Oo. Tapos, pag ganito pong setup, may ano po ba yan? May sukat po ba yan sa pag-ano po ninyo? O conforme po dun sa lugar ng customer po ninyo? May sukat po siya sir. Hmm. Kumbaga nga po, kaya po lumalaki rin yung halaga pag Oo. po mas malaki yung sukat. Oo, tsaka po sa mahalaman na gusto Opo, niya. sa halamang ilalagay po. Nasa customer po ba yan? Bibigyan nyo ng brochure kung ano yung gusto nyo ipalagay? Bali yung iba po namin sir customer, hinahayaan na lang po nila yung diskarte po namin. Papakita nyo po. Opo. O, pag nagustuhan,
Pag nagustuhan naman Go po na. nila, opo. Gano'n naman po katagal ang itinatagal nyong gawin kapag ang isang customer ay nagpagawa sa inyo? Mga 5 days po. 5 days, Ganun, tapos opo. na. Opo, sir. Okay. Paano po makakukontak ang garden po ninyo at sino po pwedeng tatawagan? Ibigay nyo po. Bali sa mga gusto pong magpagawa, Mhm. makokontak nyo po kami sa page po namin, Mhm. sa Allen's Garden po. Opo. Pwede nyo po kaming kontakin sa cellphone number ko po na 0936-671-5816. Ayun, ano po pang hinihintay nyo mga kababayan, ano? Sa mahilig po sa landscape, meron kayong magandang tahanan dyan, lagyan nyo po ng magandang landscape at hanapin po natin si Ma'am Yelen's plants, ano? Dito po ito sa Giginto, Bulacan, ano? Okay, madali lang pong landmark, dito lang po sa Tabang. Opo, Ano po ba? Tabang po. Okay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayong araw po ito, ibabahagi ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng lettuce sa mga bote ng mineral water. Harvest din po tayo ng aking mga tanim na lettuce at magluluto tayo ng masarap at masustansyang lettuce with the oyster sauce and garlic. Halip po kayo, samahan nyo ko, magtatanim tayo ng lettuce sa mga bote ng mineral water. Direct planting po ang ibabahagi ko po sa inyo. Pero pwede rin naman pong ipunla, no? Pero ako po ibihasa na kasi sa pagtatanim ng lettuce at urban gardener lamang, hindi tayo nagtatanim ng marami dahil enough lang sa aming pangangailangan ng aking tatanim. Kaya direct planting po ang ibabahagi ko po sa inyo sa mga bote ng mineral water. Ang lettuce ay napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan. Ilan po rito ay ang pagkakaroon niya ng excellent source na beta-carotene, vitamin A, good for the eyes, bones, and skin. May mataas siyang taglay na folate na tumutulong para magkaroon ng magandang daloy ng dugo. Maiwasan ng mabilis na pagkapagod. Maganda rin ang taglay na vitamin C ng lettuce na tumutulong para lumakas ang ating immune system. Good for the gums and teeth. Maganda sa mga buntis ang lettuce para magkaroon ng malusog na baby. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng lettuce. So ngayon ay magtatanim tayo ng lettuce. Ito po yung ating mga seeds, direct planting po, no? Pero kung marami po kayong pagtatamnan, ay pwede naman pong ipunla muna. Ako po kasi ay bihasa na, kaya direct planting po ang aking ituturo sa inyo. So dito po tayo magtatanim. Ano? Ito po yung ating pagtatamnan. Ito po yung ating mga bote ng mineral water. Ano? Makikita nyo po yan. Ano? Meron pong butas sa mga gilid dyan. Ano? Pinagtaniman ko na po sa iba kong mga halaman. Pagka-harvest ko yung iba kong mga halaman, so yan po, nilinis ko lang po uli. No? Tapos ito, magtatanim tayo. Ito naman po yung ating lupa, buwagag na lupa. Ito pong lupang ito ay ginamit ko na sa iba ko pong mga halaman. So nawala na po yung nutrients niyan. So kailangan po maglagay tayo ng panibagong pataba. Ang ginagamit ko po ay vermicast, no? Maganda po ang vermicast sa ating mga tanim na halaman. So ito po yung vermicast, 20% vermicast, no? Tapos another 20% po ay carbonized rice hull. So another 20% carbonized rice hull. Tapos yung 60% po ay buwagag na lupa. Pagkalagay pong ganyan, i-mix nyo lang pong mabutihan, no? Ano man pong itinatanim po ninyo, itong combination pong ito maganda po sa mga halaman. Yan, ngayon ay maglalagay tayo ng lupa sa ating mga bote ng mineral water, no? Yan, huwag nyo pong pakapuno. Kahit kalahati lang po muna, no? Tapos tuwing habang pong lumalaki ang halaman mo, ay dagdag lang po kayo ng lupa.
Ito ay kuha tayo ng ating seeds. Ito pong seeds kong ito, ginamit ko na po sa mga una kong mga tanim, ano? Makikita nyo po, nakasil pa rin po siya, no? Kuha tayo, maglalagay tayo dito sa ating palad. Pwede po sa isang bote, pwede kayong maglagay ng isa hanggang dalawang seeds, ano? Ako po kasi bihasa na, no? Kaya direct planting po yung binahagi ko sa inyo. Sabi ko nga po, mas maganda po yan ay ipunla nyo po muna. So ito po yung seeds, lagay po natin sa gitna, no? Gitna po. Ayan. Ayun. Ito yung seed na yan, no? Pagkalagay po sa timba, ibaon lang po ninyo ng 1 inch yan, ano? Bahagya lang po, half inch, ano? Ayan. Tapos dito sa kabila, so ito, dalawa ito. Ayan, makikita nyo po, dalawang seeds ang aking nilagay. Kapag tumubo po pareho, ay separate, i-transplant lang po ninyo isa. Ayan. Pagkalagay po ng ating mga seeds ay bahagya lang po siyang diligan. Wibisik-bisikin lang po ng ganito. Ayan, huwag pong sobrang pagkakadilig. Ano? Every morning, wibisik-bisikin nyo lang po ng ganito hanggang tumubo po yan. Sa loob lang po ng 5 days to 1 week, tubo na po yan. Ano? Ako po, hanggat hindi pa tumutubo, hindi ko po nilalagay direct ang pinapaarawan. Nilanarasiro ko po muna. Kapag tumubo na, doon ko siya pinapaarawan. After 7 days, so yan na po yung ating mga tanim na lettuce, ano? Pwede na po yung direktang paarawan. Yan, gaganda na po nila. Maganda po yung kanilang tubo, no? Yung isa, naglagay ako ng dalawa, pero isa lang ang tumubo. After 1 month, so yan na po, ready to harvest na ating mga tanim na lettuce sa mga bote ng mineral water. Maganda po rin kanilang mga tubo, oh. Tataba. So ngayon po ay harvest ako, no? Ng aking mga tanim na lettuce. Makikita po ninyo, no? Ating mga tanim na lettuce sa mga bote po ng mineral water. Meron po akong bagong tanim, meron akong kasalukuyang lumalaki at meron akong pong ready to harvest na, no? Enough lang po yung aking tinatanim ay na sa aming pangangailangan ng aking pamilya. Yung mga anak ko, no? Mahilig po sa lettuce. Meron din po akong tanim sa mga bote po ng soft drinks. Makita po ninyo, no? Ito ay ibang pamamaraan naman po ito. Sa bote po ng soft drinks po itinanim. Ayan, no? Tapos yan naman po, ayan, makikita po ninyo ang ating mga tanim na lettuce sa mga bote. Ito bote ng soft drinks, bote ng mineral water. Direct planting po yung ating pamamaraan ng pagtatanim. Sa pag-harvest naman po nito, kukuha lang po kayo ng daon sa bandang ilalim. Hayaan nyo po siyang, huwag nyo pong bubunutin, ano? Hanggat buhay po yung tanim na lettuce, magkakaroon po yan ng panibagong daon sa ibabaw. Kaya abang hanggat buhay siya, pwede ka pong umarbest ng yung mga tanim na lettuce. Ngayon po ito, harvest tayo. Ito, kukuha lang po tayo ng kanyang mga daon sa bandang ilalim na bahagi. Ito po, ito ninyo. Yan. Tapos dito sa kabilang side. Yan, oh. Kita nyo po yung ating mga nakuha natin, oh. Hindi ko po pinapatay yung ating lettuce, ano? Yung mga daon lang po sa ilalim aking kinukuha. Yan. Tayo. Yan. Bali, pangalawang harvest ko na po ito dito, ano? Dito sa unang po nating ina-harvestan na to. Yan. Kita nyo po, oh. Ating mga nakukuha, oh. Ang ganda, oh. Yan. Dito lang po yan sa isang tanim na po natin yan sa bote, ano? Ayan. Ito, ang ganda. Dito naman tayo kukuha sa kabilang tanim natin. Ayan. Marami na po itong ito, dalawa lang aking inarbesan, no? Pero marami po nating nakuha. Ayan. Ang dami na dito, oh. Ito nyo po, oh. Dami na. So ito yung kumpletong sangkap na ating lulutuin na lettuce with oyster sauce and garlic. Siyempre po yung ating bida, ating bagong harvest na lettuce. Tapos yung ating oyster sauce, toyo, bawang o garlic,
mantika, at tubig. So, yun po yung kumpletong sangkap ating lulutuin na lettuce with oyster sauce with garlic. Okay, sindihan na natin ating kalang at papainit natin yung ating konting tubig. Iba-balance lang po natin, ano? Babanlian lang po yung ating bagong harvest na lettuce. Okay, lagyan po natin ng konting mantika. Yan. Konting mantika sa ating tubig para mas maganda pong i-blanch, ano? Tatakpan natin para mas mabilis kumulo. Yan. Habang inaantay nating kumulo yung ating tubig, doon nilagyan natin konting mantika. Ito, gigisayin na natin itong iba nating mga sangkap. Natin ang ating mantika. Ayan. Mantika. Alright. Next ay ang ating bawang. Ayan. Bawang. Lulutuin natin na bahagya. Okay. Lulutuin lang natin bahagya, no? Dapat yung medyo kulay brown siya para lumabas yung kanyang aroma nitong ating bawang. Yan, medyo ano na po yung brown na yung ating garlic, ano? So ngayon po ilagay na natin ang ating oyster sauce. Yan. Ang oyster sauce. Ayun. Tapos, ihalo lang po natin yan. Yung toyo, ay sabay na natin. Yan. Yung toyo. Okay. Tapos, ay konting tubig. Yun. Tayo po natin ngayon. Medyo pakuluin natin ng bahagya. Yan. Halo-haloin. Okay, tingnan natin. Kumukulo na nga tubig. Yun, kumukulo na. So, babantuan lang natin yung ating lettuce, no? Yan. Alam natin ang ating lettuce. Alright. Ang pagbabanto nito ay 20 seconds lang, no? Parang ano lang siya, pinainit lang. Okay, papatayin na natin yung kalang. Yan. Okay, itong ating namang sauce na niluluto, ayan, kumukulo na rin, patayin na rin natin ang kalang. Alright. Ayan, ay ating ano ngayon, sasalain, ha? Ayan, sasalain natin. Ayan. Ayan. Kasalan ang ating lettuce. Pag kumain po kayo sa mga Chinese restaurant, ako, napakamahal po yan, ano? Pero simple-simple lang naman pong gawin. Ayan. Ayan, lagyan na natin sa plato. Ayan. Parang ano siya, isang order. Oh. Ayan, oh. May konti pa. Ayan. Alright. Ayan, ang ating sauce ngayon ay ibubuhos lang sa ibabaw. Ayan. Ibubuhos lang po yung ating sauce. Alright. Sakto. Okay. Ayun. So ito na po yung ating bagong gawang lettuce with oyster sauce and garlic. Ayan. Ganda po ng kanyang texture. Tiyak po ay napakasarap niyan. Yun. So ngayon po, iti-taste ko na yung ating bagong gawang lettuce with oyster sauce and garlic. Kung gaano ito kasarap, no? Atin. Aha. Ayan.
Yummy! Ang sarap! Tama-tama po yung timpla. Manamis-namis yung ating lettuce dahil kaka-harvest lang, ano? Isa pang taste pa. Hirap siyang kunin sa kutsara, sa tinidor. Ang sarap. Tamang-tama ito, no? Pang-ulam, ha? Kakaibang putahe, no? Yung lettuce, pwede naman kainin ng raw, pero ito, kakaibang luto to, no? Parang ibinanlaw lang natin ng lettuce sa mainit na tubig. Tapos, eto na, no? Nilagay na natin yung oyster sauce at yung ating garlic from garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po kung nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon na ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po yung aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po sa mga susunod na araw, linggo at buwan, may tanim rin po kayo ng iyong sariling pagkain. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Mean Malana sa Karob. Hello Sir Mer, gaano po ba katagal bago ma-harvest ang pinya? Itinanim ko po yung ulo ng pinya. Nadampot ko po ito at nilagay ko sa bote. Napatubo ko na 7 months na po. Gaano po ito katagal bago mamunga? Salamat po. Thank you very much sa Mean. Kapag yung corona ng pinya ang iyong itinanim, matagal lang yan bago mapabunga, no? Abot yan ng 1.5 years to 2 years bago mo yan mapabunga. Pero kapag yung shoot niya ang iyong itinanim, within 1 year ay mapapabunga mo na yan. Tanong naman mula kay Lordwin Del Mundo. Sir Mer, pwede rin po ba sa orchids ang coffee ground fertilizer? Salamat po. Thank you very much, Lordin. Yes, pwede naman mag-apply ka yan within 15 days, every 15 days sa iyong mga tanim na orchids ang coffee ground fertilizer. Tanong naman mula kay Cheryl Omanya. Sir Mer, anong buwan po ba pwedeng magtanim ng sibuyas? Salamat po. Thank you very much sa Cheryl. Kung ikaw ay urban gardener lang tulad ng aking ginagawa sa mga bote lamang ng mineral water ka nagtatanim, all year round ay pwede kang magtanim. Pero yung mga kababayan natin dyan sa area ng Nueva Ecija at sa area ng Cagayan, every taginit, pagkatapos ng makaharvest ng palay, ay nagtatanim sila ng sibuyas. Ayaw kasi ng sibuyas na sobrang mababad sila sa tubig, malulusaw, So dapat kapag panahon ng taginit. Tanong naman mula kay Christopher Legaspi. Sir Mer, after spray po ng iyong mga tanim na gulay, ilang days po bago ma-harvest? Salamat po. Thank you very much sa Christopher. Kahit pagka-spray ko lang, pwede na akong umarbest kasi natural at organic na insecticide at pesticide ang aking pinang-spray. Ganon din yung natural at organic na pataba ang aking ginagamit. Kaya kapag spray ko ngayon, kahit maya-maya ay pwede na akong umarbest. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Maraming salamat po. Happy farming and God bless. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout at belated happy birthday kay Dwight Bautista. Shoutout kay Aldrich at Daisy Bautista, Tatay MP at Nanay Adoracion Bautista. Watching from Tondo, Manila. Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, watching from Pangasinan. Elmo Fremut, Jojo Villanueva, Michael Ang, Loida Hernandez, Margie Vargas, The Singing Santiago Sisters, Mampeng Bartolome, Ma'am Fatima Patio, Nanay Nori at Tatay Susing Kabigting, Ma'am Lydia Dison Canlas, Aspi Aspiliaga, Tatay Roberto Rejano and Family, Alex Giao, Alex Fuentes, Andy Garcia,
Dennis and Amor Pahada and family, at Romeo and Jesus Fernandez and family, watching from Quezon City. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.